Ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. No? Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob. Pero alam niyo, nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Hoy, 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 hoy. Bumisik ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Pag talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko, ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryo ang China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Unahin ko muna, abang ako'y nasa China, ang ating presidente ay nasa Germany at Czech Republic. Abay, ako'y nabahala dun sa isang binitawang niyang salita. Of course, mainit ang mga salita niya laban sa China, doon pa lang sa Australia. No? Pero dito sa Germany, abay sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag-a-annex ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan. No? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito sa mainland. Pero ako'y nabahala kasi alam niyo po sa salig ang batas at dahil nga doon sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ang martial law ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. No? Kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas. Ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila na kapag sinabi ng presidente na ina-annex na ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas ay mayroong panlulusob. Pero alam niyo, nakakatawa rito, matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni presidente na nag-a-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at maluklok pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng martial law, isinaradong Senado kung saan naroroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, 20 taon nanungkulan bilang presidente ang Marcos Sr. Nauulit ba muli ang kasaysayan? Nako, yan nga po no? Parang may kumakanta ng sana'y maulit muli. Ayun. At mukha namang mauulit muli. So tayo po kinakailangan na magmatsyag at manindigan laban sa martial law. Pero talaga pong kakaiba yung ginamit na salita ng ating presidente. Dahil alam niyo talaga yung pinag-aawayan na yan, matagal ang pinag-aawayan. Pero ngayon lang nagsalita ang presidente na ina-annex na ng China ang ating teritoryo. At ang pag-annex po, ang ibig sabihin niyan, meron ng panlusob, no? Paglusob ng isang dayuhang bansa sa ating teritoryo. So martial law na nga ba? Well, tingin ko, ang sagot dyan ay nakasalalay kung magtatagumpay ang Kamara de Representante sa nais nilang pagbabago ng saligang batas, natatanggalan ng boses ang Senado. Alam niyo yung ginagawa nila na magpo-propose amendment sa Constitution na walang boses ang Senado para mo na rin pinadlock ang Senado na ginawa ni Marcos Sr. at binaliwala. At siyempre, ang ginawa ni Marcos Sr. matapos ang napakabang panahon ay di umano bumuo na isang batasang pambansa na isang parliament na wala ng Senado. O hindi ba pamilyar ang mga senaryos noon at senaryo ngayon? Bakit kaya ganito? Alam niyo ako, umakit naman ako sa entablado ni PBBM dahil ang buong akala ko talaga, bukod sa napakabait na tao nitong si PBBM,
ay talagang babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya. Dahil sabi nga ni Super Ate to the President, sino ba naman ang napakaswerte na binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para iwasto ang mga nakalipas na pagkakamali. Pero imbis na iwasto, mukhang sana'y maulit muli ang mangyayari sa ating kasaysayan. Tandaan niyo po yan, ha? Kapag ang dahilan ay paglulusob, dahilan po yan para magdeklara ng martial law, bagamat meron tayong safety measures na po pwedeng ma-review yung basihan para mag-martial law ng hudikatura at ng Kongreso, sino ba naman ang magkakaila na kontrolado nila ngayon ang mababang kapulungan? Ang problema, miski ang Senado ay independyente, anong magagawa nila kung matapos magkaroon ng martial law, ipadlock na ng Presidente ang Senado, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Sana wag po. Sana ako'y napapraning lamang. Pero bakit ngayon lang kasi lumabas yung ganyang mga salita? Na ang tagal na namang inaangkin ng China yan, mga islang yan. Pero hindi naman natin sinasabi na ina-annex. Kasi pag sinabi mong ina-annex, inaamin mong nawala na sa'yo. Yung nawala nga sa ating Scarborough Shoal sa panahon ni Noynoy Aquino, hanggang ngayon, di natin inaamin ang wala na eh. Officially, sinasabi natin, atin pa rin yan dahil narariyan ang ating Coast Guard, narariyan ang ating mga mangingisda. Although ang katotohanan is, yun nga, dahil sa ating pagtiwala ng Amerika ay re-respect sa atin dahil sa Mutual Defense Treaty, nung hiningan natin ng tulong ang mga Amerikano, ang sagot nila, gagawa na lang kami ng kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China at yan ay patutupad. Ano yung kasunduan? Umalis pareho sa Scarborough Shoal. Naniwala naman tayo kay Uncle Sam. Dahilan para tayo umalis. Ano nangyari? Nanatili ang China hangga ngayon. And that is how we lost Scarborough Shoal. Sa mga kaibigan, ha, kinakailangan manindigan dahil kung hindi po, pag talagang hindi magtagumpay ang kanilang charter change, ang tingin ko, ang plan B ay martial law. At narariyan na ang deklarasyon ng ating presidente na nag-a-annex na ng teritoryo ang China. Ang pag-a-annex po ay isang pamamaraan ng paglusob na dahilan para magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Pero attorney, offensive ho ba yung salita na yan para sa China din? At ito'y magiging provokasyon din tungkol din sa posibleng gera. Pero hindi natin sanang inaasahan at hindi natin inihiling na maging hahantong tayo sa ganong sitwasyon. Baka tuwan-tuwa ang China eh. Kasi pag sinabi ni Presidente na ina-annex ang teritoryo, ibig sabihin nagtagumpay na ang China. Di ba hindi nga natin inaamin yun? Miski sa Scarborough Shoal, sinasabi natin na atin pa rin yun. Kapag inamin niya na na-annex niya, talagang inaamin niya na hindi na natin hawak. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng annexation. Bagamat sa larangan naman po ng international law, hindi yan magbubunga sa titulo kung ang kanyang pag-occupy ng isang area ay sa pamamagitan ng dahas, no? O yung territory acquired through the use of force na sinasabi ng United Nations na hindi-hinding magre-resulta sa pagkakaroon ng titulo. Hindi na ba effective yung mga protesta na ipinapaabot natin sa UN at tungkol dito sa China dyan sa South China Sea o West Philippine Sea? Wala naman tayong protesta sa UN na sinasampa. Ang mga protesta ay sinasampa lang natin sa China. Hindi yan epektibo kasi pag tumigil tayo ng protesta, baka sabihin nila tayo stop dahil tinatanggap na natin ang mga pangyayari. So kahit nakakapagod na yan, anyway, ano ba naman yan? No? Konting sulat lang naman yan, kinakailangan patuloy. Pero ngayon kasi meron na tayong pinagkasunduan na high-level consultation pag nagkaroon ng gusot, pero ang problema, imbis na gamitin natin yung high-level consultation, napakaingay natin. At hindi ko alam kung bakit ang strategiya ay mag-ingay lang na mag-ingay. Ang tingin ko dyan, ang gusto natin talaga, palalain ng sa ganun, magkaroon ng basihan ng Estados Unidos para maghimasok. Pero mga kaibigan, tignan naman natin, again, ang kasaysayan. Sa Ukraine, hindi naman sila nagpadala ng mga Amerikano para lumaban sa Ruso. Ang ginagamit nila ay mga Ukrainians na kanilang pinupondohan at binibigyan ng mga armas. Pero anong nangyari? Mahigit 2 taon na, hindi pa natatapos ang gera. Kaya nga, ang sabi ng iba dito sa hidwaan sa West Philippine Sea, kung ito'y magbunga ng putukan, America will fight China to the last Filipino. Kasi namamatay po sa gera sa Ukraine, wala namang Amerikano, kundi puro Ukrainians. At mukhang ganyan din ang mangyari dahil nga napaso na yung mga Amerika sa kanilang karanasan noong Vietnam War, na yung publiko ng Amerika talaga hindi matanggap ng kanilang mga batang mga kalalakihan umuwi sa kabaong. Dahil ayaw na nilang
umuwi sa kabaaw ang kanilang mga kapwa-Amerikano, ang gagamitin nila para makipaggera sa China, mga Pilipino na wala namang interes para makipaggera sa isang ating kapitbahay na sa mula't mula pa ay ating kaibigan. Alam nyo, isa dun sa akin dapat napuntahan sa China pero nag-opt out na ako kasi medyo may kalayuan, kung saan linibig yung dating Sultan of Sulu na namatay sa China habang siya ay nagbabakasyon doon, no? Or nagpunta doon on an official visit. 1400 pa po ito. Pero nung namatay po doon yung sultan na yun, ang nangyari ay binigyan siya ng Heroes Burial. At hanggang ngayon, gumawa po ng rebulto ang mga Chino para dito sa Sultan ng Sulu. Na ito po'y patunay na mula pa noong 1400, napakalapit na po at napakabuti na po ng samahan natin sa China. Bago pa magkaroon ng Estados Unidos, mabuti na ating samahan dyan sa China. Kaya nga po sana, dahil tayo magkapitbahay, dahil ang China naman po ay pangalawang pinakamalakas ng ekonomiya sa daigdig, sana tayo makinabang na lang dahil doon sa katotohanan na napakalapit natin si China at dapat makaangkas tayo sa pag-unlad ng China at hindi natin po kinakailangan ang gera. Alam mo, yung paulit-ulit kong sinasabi na ang mga Pilipino ay naniniwala na makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kaibigan, wag lang sa kapitbahay. Ang Chino pala meron ding kasabihan. Ganon. Na mas mitindi ang hidwaan sa malapit na kapitbahay kesa sa hidwaan ng malayong mga kamag-anak. So parang pareho din ang tinutumbok, no? Na talagang, although blood is thicker than water, kapag nagkaroon ng away, mas matinding away sa parte ng mga kapitbahay kesa sa mga kamag-anak, no? Dahil siyempre, kahit paano mo, kaanak mo yan, So, kinakailangan makipag-ayos ka, no? Oo. Pero nabanggit mo, attorney, yung Ukraine sinuportahan ng Amerika, nanalo ba sila sa gera? Hindi nga dahil mukhang ngayon, napagod na sila na pondohan ang gerang yan at linilimitahan na yung pondo na ibinibigay sa Ukraine. So, sa madaling salita, bagamat biniyu sila ng Amerika na makipaglaban, na kami nasa likod mo, ngayon parang naiwan na sila sa ere, no? Dahil pagod na silang pondohan yung gera ng Ukraine laban sa Rusya. Bagamat batay sa lumabas na survey na ang mga Pilipino handang lumaban sa mga dayuhang bansa kapag pagdating, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea, makipaglaban, attorney. Ang tanong dyan, nakapag-ROTC ba sila? Well, hindi lang yun, no? Naitanong ba doon sa mga sa survey kung ilan ba dito sa mga kababayan natin nag-ROTC? ROTC nga ayaw din ng ilan na pumasok. Well, alam mo sa akin, hindi importante na karamihan ay makikipaglaban. Sa katunayan, dapat yan 100%. Handa tayong mamatay para sa ilang bayan. Pero ang tanong, bakit naman tayo mamamatay sa pagsulong ng interes ng mga dayuhan? Dahil ano bang pang-nasyonal na interes natin para girahin ng China? Wala. Dahil ang China po, yan ang number 1 na pinupuntahan ng ating mga produkto na binibenta sa daigdig. At yan din ang number 1 ang pinagkukunan natin ng mga bagay-bagay na kailangan natin dito sa Pilipinas. Ang di natin nalalaman, bagamat hindi OPEC member ang China, about 20% ng lahat ng ating petrolyo na process na, yung diesel at gasolina na, ay galing sa China. So anong ating pangnasyonal na interes? Ang ating pangnasyonal na interes, palagi po magbibigay bayan ng mas maraming pagkain sa pagkain ng mga Pilipino. At kung hindi po yan sakayin sa ating pangnasyonal na interes. Para mamatay tayo para sa dayuhan, wala pong Philippine national interest dyan. Kaya nga aking sinasabi, bagamat ang gera talaga ay pinagbabawal ng international law, siguraduhin natin na kung tayo magpapakamatay sa isang gera, ito po ay para sa inang bayan at hindi para sa mga dayuhan. Attorney, sa kasaysayan, di ba, minsan na tayong naloko ng Estados Unidos. Hindi pa ba tayo naka-learn dun sa mga lesson na yun? Hindi ko nga maintindihan bakit ang mga Pilipino andali makalimot, diba? Yung pamamaraan kung saan tayo na nawala ang Scarborough Shoal, malinaw na malinaw yan. Na bagamat meron silang obligasyon to come to our rescue, baliwala naman yan. Tignan mo nga ang nangyari uli sa Ukraine. Wala namang namamatay na Amerikano roon. Pondo nga namimigay sila, pero wala pa rin epekto ang pondo nila, no? Dahil patuloy pa rin ang gera, no? So mga Pilipino, gumising na kayo sa katotohanan na wala naman po talaga magsusulong ng ating pangnasyonal na interes kundi tayong mga Pilipino lamang. At bagamat tayo po ay sinakop ang ating pag-iisip ng Amerikano dahil sila ay natuto sa kanilang kasaysayan na dahil despite 400 years of colonialism, hindi nasakop ng mga Espanyol ang ating pag-iisip at hindi nila tayo napilit na magsalita ng Espanyol,
importante ngayon sa mga Amerikano sa pananakop sa atin, ang sakupin ay ang ating mga pag-iisip. At mukhang naging matagumpay sila sa pamamagitan ng public school education. Kaya ngayon, ang Pilipino mas gustong apple kesa sa mangga. Di ba? At ngayon, iniisip natin na ang ating Uncle Sam ay magtataguyod ng ating interes. Naku, hindi po yan mangyayari. Kapag wala po yang balik sa Amerika, hindi po talaga itataguyod ng Amerika ang interes ng dayuhan at sa kanilang mata. At totoo naman, dayuhan pa rin ang mga Pilipino. Attorney, may post itong si Bobby Tiglao, isang columnista rin ito, dati ring ambassador ata. 3 days ago, basahin ko lang. Sabi niya dito, there are sane people here, post in a chat group of retired PCG Admiral Joel Garcia. In like manner that the Philippine claim of sovereignty and sovereign rights in the so-called West Philippine Sea WPS is not also recognized by the whole world. More so, the name WPS is not registered in the UN system and therefore not also recognized by the whole world. That makes the WPS area disputed. Since it is disputed, the Philippines has only 2 options, diplomacy or war. Megaphone diplomacy is not diplomacy as it adds fuel to the conflict. The Philippines can amend its constitution and include Pluto, Jupiter, and Uranus as part of its territory but needs the recognition of the whole world under the UN system. The Philippines has not even officially published a map to show its territorial claim in South China Sea that also adds to the problem. The Filipinos will be fighting a war without knowing the location or the exact geographical coordinate of the so-called territory it is fighting for. It is only the warmongering media that is dictating the narrative of the South China Sea conflict. The arbitral award did not rule on territorial issues but only maritime entitlement under UNCLOS. Ironically, the Philippine claim in the arbitral award has not been recognized by the claimant states. Example, Malaysia, Vietnam, China, Taiwan. Incidentally, if Taiwan recognizes our claims in South China Sea, probably we can defend Taiwan in case it is invaded by China. But Taiwan will never recognize our claim. In this case, why EDCA? We have to educate first our people on the truth of our claims in the South China Sea. Very sad. Ano po sinasabi dyan ni Bobby Tiglao? Unang-una, bagamat sinasabi nila na tayo po yung nagwagi dyan sa arbitral claim, hindi po tayo nagwagi na tayo ang may titulo sa pinag-aagawang mga isla. Dahil ang UN Tribunal for the Law of the Sea at ang UN Convention on the Law of the Sea, karagatan lang po ang sakop niyan. So, bagamat importante yung desisyon na wala pong tinatawag na historic claims to water sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, hindi po natin nakuha ang soberenya sa mga pinag-aagawang isla. Bakit? Dahil yan po ay labas sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Pangalawa po, ito talaga nakakawindang. Yung kinukonsidera natin na ang mga malalayong lugar na sakop ng ating exclusive economic zone ay kabahagi ng ating teritoryo. Well, uulitin ko po, no? Sa mga exclusive economic zone, wala pong soberenya, walang jurisdiction. Ang meron lang dyan ay yung exclusive na karapatan na mangalap at makinabang sa tanging yaman, both living and non-living. So hindi po diyan involve ang soberenya. Kaya nga po sinasabi ko na yung desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan yung 60-40 rule pagdating sa pangangalap ng tanging yaman sa EEZ ay mali. Dahil wala pong soberenya, hindi po dapat mabigyan ng bisa ang saligang batas doon sa areas na EEZ dahil yan po ay purely economic rights. So ang sinasabi ni Bobby Tiglao, ano bang sinasabi nyo na kinakailangan ng panindigan ng ating panalo dyan sa tribunal? Ang panalo lang po natin dyan, deklarasyon na walang such thing as historic claims to water at lahat ay pwedeng mangisda dyan sa Scarborough Shoal na nangyayari naman ngayon. Pero wala pong ruling yan na atin na ang Pag-asa at yung iba pang mga isla na hawak natin. Dahil yan po ay labas na sa jurisdiksyon ng UN Convention of the Law of the Sea at ang Tribunal for the Law of the Sea. So ang suma total, sinasabi ni Tiglao, yung mga nais makipaggera sa China dahil nga sa pananakop di umano na ating teritoryo, nakabahagi na ating exclusive economic zone, mali po kayo. Dahil unang-una nga, yung exclusive economic zone, yan po economic right ang meron tayo, sovereign right, at hindi po soberenya at jurisdiction. So sa madaling sabi, mamamatay mga Pilipino
para sa mga bato-bato na hindi naman po talaga sakop na ating teritoryo dahil wala naman tayong soberenya at jurisdiction sa mga areas ng exclusive economic zone. Nakababahala din ba, attorney, dahil doon sa biyahe ng ating Pangulo na nakakasama itong issue patungkol sa South China Sea? Parang nangunguha ba siya ng suporta at sino ba ang nagpapalala ng tensyon na ito? Tayo ba na hindi naman laban ba natin ito, attorney, or nagiging lang dahil itong West Philippine Sea, South China Sea issue yung pinaka-main dito kaya dapat ma-involve ang Pilipinas? Well, unang-una, halos wala namang kumikilala na tayo may teritoryo dyan sa mga isla na inaangkin natin. Dahil wala pang ang ruling kung sino talaga ang mayroong mas malakas na titulo sa mga dyan, sa mga lugar na yan. Pero ang lahat ng bansa ng daigdig ay nakapokus doon sa kalayaan na maglayag in the high seas. No? At tinuturing nilang high seas yan eh. Dahil hindi naman po yan territorial waters ng Pilipinas. No? Dahil kabahagi nga siya na exclusive economic zone. No? So ngayon, ang sumatotal, ang pinaglalaban lang at pinaninindigan ng buong daigdig ay yung freedom of navigation na tinatawag. Dahil talaga naman sa munot mula, ang buong international law, ang UN Convention of the Law of the Sea, ay kinilala na ang pinaka-importanting papel ng ating karagatan ay para sa paglalayag. No? Dahil kung wala po yung paglalayag na yan, hindi natin madadala ang ating mga mamamayan, ang ating mga kalakal doon sa mga lugar na pinagbebentahan natin. So, wag po nating lokohin na ating mga sarili na ang buong mundo ay kumbinsado na tayo may titulo. Ang totoo po niyan, ang kinikilala nila ay yung kalayaan na maglayag sa high seas at hindi yung titulo ng Pilipinas. Pangalawa, wala nga tayong hidwaan sa China eh. Meron tayong hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo, pero sa totoo lang, never naman tayong nakipaggera sa China sa katagal-tagal lang kasaysayan ng Pilipinas at ng China. So, ang ginagawa ng presidente, ang merong interest talaga para i-challenge ang Amerika ay ang Amerikano. So, ang ginagawa ng presidente, parang siyang spokesperson ng mga Amerikano ni President Biden sa pagkondena sa China. Dahil ito nga po ay naging pangalawang pinakamalakas na ekonomiya na at military power sa buong daigdig. Hindi nila matanggap na in a span of about 20 years, talagang bumangon ng China at naging kasing lakas na ngayon, no? At hindi nila matanggap na hindi na lang Amerika ang dapat makialam sa mga pangyari sa daigdig dahil hindi na tayo monolithic o iisa lang ang malakas na bansa sa daigdig. Marami ng mga bansa na lumakas na rin at ngayon po ay nagsama-sama nga sila doon sa tinatawag na BRICS, no? Na ang membership ay kasama po initially at mas marami na po ngayong mga kabahagi dyan, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Na sinasabi na hindi na po pwede na Amerika, ikaw lang magdidikta kung anong agenda ng pangrelasyon ng pamalawakan. Kinakailangan itaguyod natin ang interes ng buong kadaigdigan at hindi lang interes ng mga Amerikano. Attorney, maraming mga claimants din dyan sa South China Sea, sa atin West Philippine Sea, mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. May na-monitor ka ba na kung gaano nating kagigil itong ating pamalaan, itong Pilipinas, ganun din sila kagigil? Hindi nga eh, nakakatawa. Lately, nagsalita ang Prime Minister ng Singapore at Prime Minister ng Malaysia. Abay, ang lumalabas, tayo lang ang gigil na gigil sa China at ang buong mga karatig bansa natin na kasama natin sa ASEAN ay talagang naniniwala na ang paghimasok ng Amerika ang dahilan kung bakit nais na matratong kalaban ng China. Pero dahil ang kanilang mga ekonomiya ay napakalaki, ang kanilang paniniwala sa ekonomiya rin ng China, ayun, nagsalita ang dalawang leaders ng Singapore at Malaysia na sa tingin nila, kinakailangan, dumistansya tayo sa Amerika dahil ang interest nga ng Amerika na makipaggera sa China ay taliwas sa intensyon ng mga miyembro ng ASEAN nang nais lang ay mabuhay ng mapayapa at magkaroon ng kalakal lalong-lalo na sa kanilang mga bansa at sa panig ng China na uulitin ko po, no, pangalawang pinakamalakas na ekonomiya na ngayon sa buong daigdig at meron po mga estimates na hindi na po aabot ng 10 taon, mauunahan na po ng China ang ekonomiya ng Amerika. In the same way na humahabol din po ang ekonomiya ng India. Alam mo yung karamihan ng ating populasyon, yan ngayon ang naging susi na paglago ng mga ekonomiya ng mga ating mga bansa. Ganyan din po ang Pilipinas. O bagmat napakadami nating tao at sinasabi natin na mas mahirap ibigay ang pangangailangan ng mas malaking populasyon,
yung merkado na nabuo dahil nga sa kalakihan ng ating populasyon, yan po yung nagsisilbi ngayong catalyst for growth, susi sa pag-unlad dahil habang mas malaki ang merkado mo rito sa Pilipinas, mas malaki po yung kikitain ng mga nangangalakal at yung mga nagmamanufacture o gumagawa ng iba't ibang mga bilihin. Attorney, huli na lang bago mag-break. Kung gaano ka-aggressive ang Pangulo sa pagbisita o pagkikipag-usap sa ibang mga bansa tulad ng Amerika, dapat bang ganun din ka-aggressive siya sa pagkikipag-usap sa Pangulo ng China? Well, ang akin nga is, bakit hindi natin igugol ang oras natin kaysa dun sa pangunguha ng mga kaalyado na hindi naman tayo sinusuportahan pagdating dun sa ating titulo sa pinag-aagawang teritoryo, ba't hindi na lang natin ubusin yung panahon na yan para makipag-usap sa China at mapabuti ang ating relasyon. Ang sa ganon, mas maraming turista ang pupunta sa Pilipinas at mas maraming kapital na pupunta rito. Alam mo, may nakita ko sa internet na grabe, halos 20 million visitors ang tinanggap ng Thailand. Tayo, 3 million, tuwan-tuwa na tayo. Katiting lang po yan compared sa 20 million. At kung itatanong nyo, sino yung pinakamalaking mga turista na dumating sa Thailand? Hindi ko po alam kung sila ang pinaka, pero million-million po ang galing sa China na nagpupunta ngayon sa Thailand. At yung mga nasa top 5, no, kasama po dyan ang Thailand, kasama dyan ang Hong Kong. Number 1 pa lang Hong Kong at kasama din po dyan ang Kuala Lumpur, Malaysia. At karamihan po, di naman kaya napakalaking numero ay nanggagaling sa China. At alam niyo ang mga turistang China, hindi yung backpacker. Gagastos talaga yan dahil gusto nila magpahinga dahil sa China, wala naman silang ginagawa doon kundi magtrabaho. No? At kapag sila ng bakasyon, talaga namang kontodo ang gusto nilang bakasyon. No? So hindi ko po maintindihan ba't ganito. Ayaw ba natin umabot ng 20 million tourists dahil alam natin na malaki ang mga makikitain na ating mga kababayan kung mas marami pang turista, lalong-lalo na galing sa China, ang dumagsa sa Pilipinas. Yung panahon po ni Presidente Duterte, alam ko po tapos na yan. At dapat siguro mag-move on na tayo. Pero kasi kabahagi siya ng kasaysayan. At ang sinasabi natin, kung hindi tayo tatanaw sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating doon sa papuntahan. At ang nangyari naman po, habang tayo nagkaroon ng mabuting pagkakaibigan sa China, talaga namang sinuklian nila tayo sa pamamagitan ng napakaraming turista ang pupunta rito at napakaraming mga nangangamitan sa Pilipinas. Kasi sentido común lang yan. Kung ang nababasa nila ay palaging negative tungkol sa Pilipinas, palaging bayan ng Pilipinas ng Chino at ikaw ay turista, bakit mo gagastusin yung pera mo sa bansa na kalaban mo? Diba? At ngayon, siyempre, gustuhin man ng mga Chinong pumunta rito, tayo na mismo ang nagpipigil dahil napakahirap kumuha ng visa para makapasok ng Pilipinas. Samantalang ang mga bansa na napakadaming turista na dumarating, Thailand, Malaysia, Indonesia at Vietnam, hindi na kinakailangan ng visa ng mga Chino.